Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 18 ex-Marines, hihingi ng payo kay Senator Cayetano kung dadalo sa Senate Blue Ribbon. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Dudulog ang 18 nagpakilalang ex-Marines kay Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng pag-imbita rito sa isasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Lunes. Ito ang payag ng dating congressman na si Mike Defensor na tanungin kung sisipot ba sila kabilang kanilang legal counsel na si Atty. Levy Baligod matapos ang imbitasyon ng bagong Blue Ribbon Committee Chair na si Erwin Tulfo. Ayon kay Defensor, kinikilala pa rin nila si Cayetano bilang Senate President at kung ano ang isasagot ito ay iyon ang kanilang susundin. Para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna na parang inisnap namin o sabihin natatakot kami, but if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila diba ng kabila dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian yun ang susundin namin. Nandiretsa naman tinanong kung hindi sila pupunta kung hindi papayag si Cayetano. Yes, susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang, pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat, maganda rin yan para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Una rito nagbanta na si bago Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na maaaring inciting contempt ang nagpakilalang 18 ex-Marines kabila sina Baligod at Defensor kung sakaling hindi ito sumipot sa Lunes. Kailangan po nilang bagatin dahil kung hindi sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paliwanag ni Tulfo, hindi matatawag na hearing ang nangyari kahapon dahil wala ito sa official record ng Senado at walang dumalo na opisyal na miyembro ng komite. Nais di paliwanagin ni Tulfo ang Office of Sergeant at Arms o OSAA kung bakit nakapasok pa rin ang Cayetano Block sa plenaryo upang isagawa kanilang pagdinig sa kabila ng utos si Win Gatchalian na siyang acting Senate President. Bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arms po namin, yung mga members po ng OSAA kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal, mukhang nakalusot po sa kanila. Kaya nga po gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Samantala, pinabulaan na din ni Tulfo ang pagdawit sa kanya ng 18 ex-Marines kung saan kwensyasyon nito ang kanilang mga naging testimonya. Pati kami nakikipanood na rin. Nakakatuwa po na kasi parang at least bali-bali pa kayo script. Hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos, nagtatawanan po kami. Sabi na, bakit di ba nung una si Senator Ligarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin Tito Soto. Ba't ngayon wala na? Sabi ni Tito Sen, mukhang may sakit na rin yata nakalimot si Cayetano. Mababatid na nituloy kahapon ang tinatawag na Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ang kanilang pagdinig tungkol sa manumalyang flood control projects kung saan idinawit ang ilang mga senador at kongresista. Ang 18 ex-Marines ang sinasabi mga bagmen ni dating ako Bicol Representative Zaldico na nagdala umano ng mali-maliatang pera sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Kamara, suportado ang special session para tapusin ang krisis sa liderato ng Senado. Tiniyak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maresolba na rin ang umiiral na krisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Paliwanag ni Ridon, mas kailangan ng Senado ang espesyal na sesyon dahil sa mga naantalang panukalang batas nitong mga nakaraang linggo, bunsod ng hidwaan sa liderato. Inaasahan din ni Ridon na ito ang magpapasya sa kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyang diin pa ng mambabatas na sa pananaw ng Malacanang at ng Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.